Walang tugon mula kay Denise. Mababaliw siya sa pag-iisip kung tatakbo ba siya o mananatili. Tapos na ang 2 minuto mo. Goodbye. Nang buksan ni Denise ang pinto, muntik na niyang mabangga si Rush. Papasok na sana ako para kuhain ka. Mabilis na sabi ni Rush. Nang pumasok si Denise sa opisina, sinimula ni Rush na magbilang ng minuto. At ngayon ay oras na. Dumating ka sa tamang oras. Let's go. Huminto si Denise sa paghakbang nang marinig ang pamilyar na boses. Denise, I would come to see you tomorrow. Please reserve an appointment for me. Sabi ni Sebastian nang makalabas si Denise ng opisina. Ngumiti ng mapait si Denise at umiling. Seb, pabayaan mo na lang ako. Pinagbigyan mo si Ezekiel. Hindi mo ba ako mapapagbigyan ng 2 minuto ng oras mo? Ang hiling ni Sebastian ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Denise. Anong gusto mo? A date, Denise. Isang date lang. For my dad's sake. Just go out on a date with me this weekend. Ang kahilingang yun ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Dahil si Sebastian ay sapat na matapang na gawin niya ng lantaran. Nagngalit ang mga ngipin ni Ezekiel. Parang mas mahusay na nilaro ni Sebastian ang mga baraha nito. Nakuha ni Denise ang hiling ni Sebastian. Hindi siya makakatanggi dahil kay Mr. Norman. Date lang. Seryosong tanong ni Denise. Ngumiti si Sebastian at sinabi, yan lang ang hinihiling ko. Okay, diretsong sabi ni Denise. Parang natulala si Sebastian. Ito ay isang babae na minsan niyang nakasama sa kama. Nang maalala niya ang paraan ng pakikipagrelasyon nito sa kanya noon at kung paano nito ipinaglaban ang kontrata hanggang sa huli. Tanging panghihinayang ang naramdaman ng puso niya. Sa kabilang banda, naramdaman ni Raymond na huli na ang pagdating niya. Maaaring isa siyang bituin at may mga babaeng naglalaway sa kanya. Ngunit ang 2 lalaking kakumpetensya niya ay parehong gwapo at makapangyarihan. Nang sandaling yun, lumapit si Denise kay Sebastian at sinabi, Seb, walang pwedeng mamagitan sa atin, maliban sa pagkakaibigan. Pagkasabi noon, tumalikod na si Denise at naglakad palayo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Sebastian. Maagang sinira ni Denise ang pag-asa niya, kaya masakit tanggapin. Pero handa ko pa rin kunin ang pagkakataon ko. Tumawa si Denise pero hindi na nagsalita at nauna nang maglakad kasama sina Casey at Raymond. Kinabukasan, nakarating si Madison sa opisina na napakaraming tao ang naghihintay sa kanya. Nasaan si Ezekiel? Pasigaw na tanong ng tatay ni Ezekiel. Tumango bilang pagsang-ayon ang mga kapatid ni Ezekiel na sina Lucas at Ethan. Nagkaroon ng problema at wala doon si Ezekiel. Sa gilid ay nakatayo ang isang lalaki na mabilis na nakilala ni Madison. Ito ang ama at ina ni Irene. At muli, ang ina ni Ezekiel ay naroon din sa pagkakataong ito. Halos hindi ito nagpapakita sa opisina, kaya ipinakita nito ang kaseryosohan ng bagay. Magandang umaga, Mr. and Mrs. Zanon. Magalang na sabi ni Madison, ngunit mukhang masama ang loob ng may edad na lalaki. Tinatanong kita, nasaan si Ezekiel? Huminga ng malalim si Madison para pakalmahin ang sarili at nagpa siyang tumugon sa ama ni Ezekiel. Sir, maaga akong nagsara mula sa trabaho kahapon sa pahintulot ng aking amo na mag-asikaso ng ilang pang mga bagay. Hindi ko alam kung nasaan ang boss ko. Pero kung bibigyan mo ko ng oras, tatawagan ko ang ilang kakilala. Kahit anong pilit ni Madison, tumanggi si Mr. Shaw nang bigyan siya ng puwang sa paghinga.
Oo, tumawag ako pagkatapos mong ipadala ang mga dokumentong yon. At sinabi mong sarado ka para sa araw na yon. Napakawalang galang ng ginawa mo. Ang aakusa ni Mr. Shaw. Ginawa ni Madison ang lahat para maging kalmado. Yun ang direktang utos ng amo ko. At wala akong ibang pagpipilian kundi sumunod. Nakita mo ang ugali niya. Nagalit si Mr. Shaw sa pambabastos sa kanila ni Madison. Hayaan mong turuan ko siya ng leksyon. Naging agresibo si Mr. Shaw. Kaya kinontrol ni Mr. Sinon ang sitwasyon sa medyo galit na boses. Tama na, Jack. Ito ay sa pagitan namin ni Ezekiel. Sekretarya lang siya. Madison, nasaan si Ezekiel? Magalang na tanong ni Mr. Sinon. Naguluhan si Madison. Pumapasok si Ezekiel sa karaniwang oras at halos palaging nasa opisina niya ito. Kung nahuhuli man ito sa anumang kadahilanan, tiyak na ipapaalam niya ito ng maaga. Nakapagtataka na wala sa mga yun ang nangyari. Sir, hindi ko alam. Pero hayaan niyo akong kontakin ang ilang mga kakilala. Nag-ingat si Madison na huwag banggitin ang mga nangyari kahapon dahil hindi niya alam kung paano ito gustong hawakan ni Ezekiel. Tinawagan niya ang numero ni Luke, pero naka-off ito. Lumayo siya sa galit ng mga tao sa kanyang opisina. Bago kumonekta ang kanyang tawag, babae ang sumagot. Hello, ako si Madison. Ako ang sekretarya ni Ezekiel Sinon, ang kaibigan ni Mr. Luke Chapman. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan si Mr. Chapman? Mula sa kabilang linya, sumagot ang kasambahay. Umuwi siya kagabi kasama ang lasing niyang kaibigan at hindi pa rin sila nagigising hanggang ngayon. Nagpakawala ng malalim na hininga si Madison at naisip niya kung ano ang naging dahilan ng pagkalasing ni Ezekiel. Pwede bang kumatok ka sa kanyang kwarto at ibigay mo ang telepono? Importante ang sasabihin ko. Seryosong sabi ni Madison, ngunit ang kanyang tono ay magalang. Susubukan ko. Tugon ng kasambahay mula sa kabilang linya. Halos 2 minuto bago narinig ni Madison ang boses ni Luke mula sa kabilang linya. Madison? Luke, nandyan ba si Ezekiel? Nandito ang mga magulang niya, mga kapatid, at mga magulang ni Irish. Napamura si Luke sa kabilang linya. Napakarami niyang nainom kagabi. Ipapasa ko sa kanya ang impormasyon. Tinapos ni Luke ang tawag at tinapik ang lalaking natutulog sa tabi niya. Ezekiel, gumising ka. Marahas niyang niyugyug ang balikat ng kaibigan. Ezekiel, may problema sa opisina at kailangan ka doon. Nagising si Ezekiel, ngunit kumukulo ang kanyang tiyan. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Alam ni Luke na dahil ito sa labis na pag-inom, kaya binuksan niya ang medicine cabinet sa kanyang banyo. Hindi tumanggi si Ezekiel na uminom ng gamot, at pagkatapos lamang ng ilang minuto ay gumaling siya. Humiga siyang muli sa kama. Gusto kong matulog. Ezekiel, pumunta ka na sa opisina. Nandun ang mga magulang mo, mga kapatid at magulang ni Irish. Oh shit, pahiram ng damit at hayaan mo akong mag-shower. Nang oras na matapos si Ezekiel, handa na rin si Luke at inabutan siya ng isang tasa ng mainit na kape. Malugod na kinuha ni Ezekiel ang kape at humigo. Malinaw ang kanya pag-iisip, kaya nagmaneho siya palabas ng mansyon ni Luke. Pagdating ni Ezekiel sa opisina, makapal ang tensyon sa hangin. Ezekiel, saan ka nagpunta? At bakit ngayon ka lang dumating sa opisina? Tanong ng kanyang ama na mukhang naiinis. Walang pakialam si Ezekiel sa paligid. Ngunit nang dumapo ang tingin niya sa mag-asawang Sean, nanlamig ang mga mata niya. Lumambot lamang ang ekspresyon ni Ezekiel
nang makita niya ang kanyang ina. Sa loob tayo mag-usap. Madison, dapat nandun ka rin. Hindi nagustuhan ni Mr. Shaw ang presensya ni Madison sa isang mahalagang pulong. Kailangan magkasama ang sekretarya mo sa pulong na ito. Tiningnan ni Ezekiel ng masama si Mr. Shaw at sinagot na may sarcasm na boses. Hindi ba tungkol ito sa termination ng kontrata natin? Kaya bakit hindi siya pwede? Ano man ang mapag-usapan, si Madison ang opisyal na magsusulat nito. Mabuting siya ang unang makatanggap ng impormasyon dahil alam niya ang tungkol sa mga detalye ng bagay. Nang makaupo ang lahat sa marangyang opisina ni Ezekiel, nagsalita ang kanyang ina. Anak, bakit mo tinapos ang kontrata natin at ng mga show nang hindi ko nalalaman? Sasagot na sana si Ezekiel nang biglang sumabat si Ethan. Kaya dapat hinayaan mo kaming humawak sa kumpanya. Gusto mo talagang maging presidente ng Sinon Group? Sige, pangasiwaan mo. Nagpanik ang kanyang ama. Gustong-gusto ni Ezekiel ang kumpanya at hindi kailanman handang bitawan ito. Ezekiel, huminahon ka at huwag kang makinig sa kanya. Natuwa si Ethan at Lucas na handang bumitaw si Ezekiel. Kaya napagdesisyonan ni Lucas na palakihin ang bagay. Nagkamali siya at ayon sa rules, dapat tanggalin siya. Tumayo si Ezekiel. Mahigpit niyang itinukod ang kanyang kamay sa desk habang kinakausap ang mga kapatid. Simula 15 taong gulang, nagsimula akong magtrabaho sa kumpanyang ito. Sa bawat libreng oras na nakukuha ko, nalak ang mundo ko dito. Sabi ni Ezekiel nang may panghihinayang. Ang tanging inaalala ko ay ang tagumpay ng kumpanya. Anong ginawa ninyong dalawa? Nag-aalab ang galit sa bawat salita habang tinititigan niya ang dalawang kapatid. At dahil hindi sila makasagot, ginawa niya yun para sa kanila. Nakikipaglokohan kayo sa mga babae at kung ano-ano pa. Tapos ngayon, meron kang lakas ng loob na sabihin sa akin na ibigay ito sa'yo. Maaari mo itong makuha. Pero wag na wag kang lalapit sa akin para sa anumang tulong kapag nagkaroon ng problema. Alam ni Ezekiel na hindi magiging madali para sa mga ito na kunin ang kumpanya. Sa pagkakakilala kay Ezekiel, natakot ang kanyang ama na talagang susuko siya sa kumpanya. Ezekiel, I have the final say. At ikaw pa rin ang presidente. Kung ganon, bakit mo dinala dito ang mga ito? Nanatili ang titig ni Ezekiel sa kanyang mga kapatid. Sa bawat pagkakataon, natatakot siyang gawin ang mga bagay sa isang tiyak na paraan dahil papalitan siya ng mga ito. Ngayon ay pagod na siya. Buong buhay ko nagtrabaho ako para sa pamilya. Sinaktan ko ang nag-iisang babaeng nagmamalasakit sa akin. Nagsimulang pumutok ang kanyang boses at nabalisa ang kanyang ina. Palaging aloof si Ezekiel, kaya medyo kakaiba ang kanyang pagpapakita ng emosyon. Dahil sa aking kapabayaan, nawalan kami ng anak. Nawala ang apo niyo. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi na siya umasa sa alak para mamanhid ang sakit. Kung hindi sapat ang lahat ng nagawa ko, wala na akong maibibigay. Napasubsob si Ezekiel sa kanyang upuan. Ezekiel, anong sinasabi mo? Tanong ng kanyang ina. Tinitigan ni Ezekiel ang kanyang ina bago inilipat ang tingin kay Mr. Shaw. Hindi mo ba pinuntahan ang iyong anak? Tanong niya sa may edad na lalaki na medyo nakaramdam ng kaba at nawala ang katapangan. Sinabi ba niya sa iyo na pinagtangkaan niyang patayin si Sarah? Nakakatakot ang lamig ng boses ni Ezekiel. Nagbago ng husto ang temperatura sa opisina. Sinabi ba niya sa iyo kung paano siya ang naging utak ng aksidente
na naging sanhi ng pagkamatay ng aking hindi pa isinisilang na anak. Ang lahat ay napatitig kay Mr. Sean. Ezekiel, hindi totoo yan. Mariing sabi ng mami ni Irish. Kalmadong pinuksan ni Ezekiel ang telepono niya at nag-forward ng ilang audio message sa telepono nila. Matapos makinig ng lahat ng audio, nagtanong siya. Gusto niyo pa bang malaman ang dahilan ko sa pag-terminate ng kontrata? Ginawa yun ni Irish. Hindi makapaniwalang tanong ni Mr. Shaw. Hindi binanggit ni Irish ang bahaging iyon ng kwento, ngunit nawala na ng interes si Ezekiel sa buong bagay. Kung wala na kayong masasabi, gusto ko nang mapag-isa. May mas importante pa akong gagawin. Ang mami at daddy ni Irish ay hindi pwedeng sumuko ng ganun na lamang. Meron dapat gawin sa sitwasyong ito. Ang mami ni Irish ay demanding at matapang. Ezekiel, namatay na si Sarah. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ni Irish. Pero nakaraan na ang lahat. Nasa NBA na siya. Kaya hindi mo masisira ang partnership natin. Nagkakamali ka. Hindi pa patay si Sarah. Sino sa tingin mo ang nagmamay-ari ng fragrance company na kumakalaban sa kumpanya niyo? Nag-iba ang atmosphere sa opisina. Kapansin-pansin ang gulat sa kanilang mga mukha. Ang ina ni Ezekiel ang pinaka-naapektuhan sa balita. Pero mas naapektuhan ang ama ni Ezekiel sa pagpipilit sa anak na magpakasal muli. At ang pinakamalala, engaged pa rin si Ezekiel kay Irish. Masyadong mabigat ang balita para sa kanila. Ezekiel, hindi patay si Sarah. Bakit hindi mo sa amin sinabi noon? Bakit ka pumayag sa akin na ma-engage kay Irish kung buhay pa siya? Hindi maintindihan ng ama ni Ezekiel ang lohika sa likod ng mga aksyon ng kanyang anak. Hanggang sa nagsimula itong ipaliwanag ni Ezekiel nang mahinahon sa kanya. Kamakailan lang ay bumalik siya na may bagong identity. Kung hindi niyo siya binanggit, hindi ko na sana sasabihin. Doon na tinapos ni Ezekiel ang usapan. Baka guluhin ng Sean si Denise kapag nalaman ng mga ito ang bago nitong pagkatao. Ang ina ni Ezekiel na palaging kalmado ay nagsalita. Kailangan ko siyang makita. Masakit sa kanya na hindi makita ang kanyang manugang kung totoo man ang sinasabi ni Ezekiel. Wala siyang kaalam-alam sa hiwalayan ni Sarah at Ezekiel bago nito pineke ang pagkamatay. Makikita mo rin siya sa tamang oras. Ezekiel, hindi ako makakapaghintay ng ganoon katagal. Sabik na sabik ang mami ni Ezekiel na makita ang kanyang manugang at nagtataka kung bakit wala ito sa kumpanya tulad ng dati. Biguman si Ezekiel, ngunit si Mrs. Sean ay sabik na maibalik ang kanyang anak mula sa kulungan na nakagambala sa muling pag-uusap. Ezekiel, kung gusto mong makulong si Irish dahil sa isang bagay na ginawa niya sa nakaraan, hindi ba't napaka-ipokrito noon? Iniligtas ko ang buhay ng iyong ina. Ibinigay ko ang kidney ko sa kanya. Kung hindi mo pakakawalan ang aking anak, bakit hindi mo hilingin sa iyong ina na ibalik ang kidney ko? Siguradong nakuha niya ang atensyon ng lahat. Pero mas nagulat ang mami ni Ezekiel sa sinabi nito. Totoong iniligtas nito ang kanyang buhay. Nang sandaling yon, si Mr. Sean ang nagsalita. Charito, let me handle it. Hindi. Tanggi ni Charito. Alam niyang walang sasabihin ang kanyang asawa para matunaw ang malamig na puso ni Ezekiel. Ang tanging pagpipilian niya ay saksakin ang konsensya ng mami ni Ezekiel. Napakabuti na kanilang pagkakaibigan. Ngunit tila komportable ito sa pagpapakulong sa kanyang anak. Kung ganon, bakit siya magiging maluwag dito? Si Irish ay nagtangkang magpakamatay dahil kay Ezekiel. Dapat hindi na siya nagpakita. Pero nagpakita siya. At nakipag-engage siya kay Irish. Hindi sumuko si Charito. Hinuhukay niya ang bawat posibleng akusasyon na maaari niyang hawakan laban sa mga senot. Hindi ko gagawin yun kung alam kong siya ang nasa likod ng aksidente.
Galit na galit si Ezekiel. Nag-aapoy sa galit ang titig at boses niya. Hindi na sana humaba ang mga bagay hanggang sa puntong ito. At si Irish ay nakakulong na sana ngayon. Isa pa, hindi sana siya papayag na makipaghiwalay kay Sarah noon. Ikaw na mismo ang nagsabi na buhay pa si Sarah. Muling akusasyon ni Charito. Mrs. Xiong, kung may sakit ka at kailangan mo ng kidney, I will check all the hospitals to get you a kidney. Pero kailangan magbayad ni Irish. Huwag na nating pahabain ang usapang ito. Tinapos ni Ezekiel ang pulong. Ayaw na niyang magsalita o makinig sa sasabihin ng sino man. At final na ang kanyang desisyon.